Fnatic yung of overall na ganon. kayang gawin Yeah. sa teamfight. So, ang dami natin nabanggit na heroes. Pwedeng adjustments ng mga teams. Depende na lang yan sa kanilang ilalatag na draft. Again, blue side ang Aurora this time around. 2 picks naman ang Fnatic Onyx Philippines. Makikita natin dito, first phase, Suyu is open. Mathilda is banned out on the side of Fnatic Onyx. So, pwede consider ng Aurora dito na kunin yung Suyu for Demon Kite kasi hindi rin possible yung Alpha Mathilda combo from the side of Fnatic Onyx. Yeah. Pero hindi rin naman sila nag-shy away na kunin yung Alpha, yung Fnatic Onyx. May history sila actually na naka-Alpha si Kikong Smart Omega pa nga yung kalaban nila na. Yun yung Yun yun. Alpha si Leon Claude. Oo. Tapos parang sabi namin, Parang ang hirap sobrang patayin. liglig, oo, pero Tapos biglang, laban. ay hindi. Oo, nakamakal lang. Oo. So ito ba magsusuyo kaya ang side ng Aurora this time around or ibang hero muna ating makikita? So it's gonna be Suyu, ano talaga siya, hero of the week. Gatot. Gatot Hindi. Alpha, Gatot Alpha, Gatot Edith. Gatot Vex, Yeah. or Or Link. Ay, hindi, mamaya na yun. The priestess Oh, of yeah. light Edith. rising. The And kung kukuhanin ulit nila si Gatot, napangiti si Kirk, by the way, dun sa pick na yun, Gatot Edith nga. sobrang staple mag-draft ng ng FNOP na hindi nila kinalimutan na power pick tong Edith. Kasi ang kinagandaan Exactly. dito, hindi mo alam kung anong role ng dalawa eh. Yeah. Parang, yung Kaya mo hindi yun, kasi, Be. alam mo, parang kapag nakita mo Edith Gatot, off the top of your head, of course, i-expect mo na halimbawa, XP yung Edith. Pero Oo. kasi, hindi pa rin eh. I mean, if you're Aurora MLBB, tas talagang well-researched ka over Fnatic Onyx, Yes. isipin mo na, Rome Gatot, Yep. XP Edith. Pero kasi hindi mo alam yung nangyayari sa scrim. Oo. Baka mamaya, balik ta rin. Tsaka baka mamaya idedepende nila kung sino makakatapat ng EXP lane ng side ng Aurora. So Harith and probably hero na Vexana dito ni kaya. Yue. Maganda yung Vexana actually. Pero sila yung magbe-Vexana nga. Pero sila yung exana Kasi nga. hindi ba ganun kaaga, parang masyado maaga yung Harith. Kasi pwede ka mag-Lunox dito for FNOP. Pwede rin naman Lunox second phase. Pero Aurora MLBB, parang kailangan mo iban yung Lunox either way. Lunox Claude, I think. Yeah. Unless trip ni Kel na umiba ng hero. Like, Ling na ata ito eh. may pang-counter ba sila dito sa Suyu or Harith? Pwede nga yung Ling. Kasi yung Edith, alam mo sa totoo lang, enough na answer kaya yun eh. Yeah. Kaya Harith rin. Nakikipagsabayan sa Summon Force yan eh. Babaril-bariling ka. Eve. I was made for. Oh, wow. Mabenta si Eve today, no? Or Yeah. actually buong playoffs natin. Actually maganda pala siya. Parang same concept na it's either real world manipulation muna or ile-layer siya after ng Yes, Avatar the correct. Guardian. Parang nakita natin doon sa F-Cup kanina. By the way, pangalawang beses nang ginawa ng F-Cup to, yung third pick Eve versus the Harith. Kumbaga wala silang pakialam sa Zaman Force. Kasi pwede mo rin naman sabihin na yes, counter yung Zaman Force sa Eve. Pero pwede mo kasing i-force out yung Zaman Force. Yes. And ang daming counter-engage ng F-Mop na kapag nag-Zaman Force yung Harith, nandyan yung Avatar of the Guardian, nandyan yung kakatalo na ka ng Edith, babaril-bariling ka. So parang imbis na problema pa ni Eve yung Harith, nag-i-impose ng panibagong problema yung F-Top dito laban sa Aurora. And ganito talaga yung trend, no? Yung respeto sa Tigreal ni Rene J. Lalo na kapag hindi nakukuha ng first phase ng draft. Bata ito na yung sinasabi mo kanina, Midnight. Record. Lunox. Yeah, Lunox and Claude or Lunox carry. Or baka mamaya mag-Beatrix ban pa nga sila dito eh. Right, oo, kailangan labas yung Link fourth pick. Sunrise Unless yung will Link give yung the gusto word. tanggalin ng Oh. Aurora. At the very least, hindi sila mamproblema sa jungle. Force out Yep. nila yung Julian versus the Suyu pick. So, ayan. Bea, Claude. Bea or Claude. Might as well just pick the jungler first. Not unless parang medyo super lason yung magiging Pwede pa yata nila jungler i-wait. nila. Oo nga, pwede pa nila i-wait yung jungler. Alpha, pwede rin. Oo nga, Alpha open pa din. Pero parang binubukas talaga ng Aurora, no? Oo, parang gusto nila labanan. Parang baka Pero meron silang matindi. pantapat. Yun. Kaya parang less yung probability Oo. na mag-alpha. But then, yeah, I think okay lang if kumuha na ng... Upon the yan. edge of the Ayan, Gamba. yan yung isang kapatid. Kanina Julian. Yung ito na, no? Julian, ito naman si Nolan. Si Nolan na. So, Nolan na si Nylan. ano kaya ang magiging... Akala ko Christopher eh. Christopher pwede rin. Nolan. Ano kaya magiging hero dito for Edward? Arlo, Yeah, I think Cho Arlot. Cho Yeah, Arlot na para may layer din sila for crowd control. Nag-Benetank si Edward. What if Benetank? Kaso parang medyo mahirap i-pull off though. Pero pang more on split push pa nagkataon, Terizla and oo nga, Carmilla. Terizla. Para dito sa kanilang lineup. So, heavy on a team fight again, if I'm not mistaken, yung lineup dito ng Aurora, right? Yes. Yeah. Claude Nathan, pwede dito for F-Knock. Actually, Nathan nga. Claude Nathan na Beatrix. Hindi, baka mag-ano na din sila. Mag-double down sa physical. Fun is all that matters. 1-1. 1-1. Versus sa Harith? How? Kanina binanto ng
Oh, di ba? Matira din. Aurora. FLBB. Okay, so 1-1 for the marksman of Kelra para dito sa ating game. Nagre-react kayo sa matchup ng Harith at saka 1-1. I mean, marami namang lane na kaya ipanalo si 1-1, specifically pag nag-level 4. Ang nakakatakot na kasi, hindi ganoon ka-direct yung advantage over the Harith. Lalo na kapag masyadong maraming teamfight na nilaban dito yung Aurora. So tingnan natin kung paano ipupull off ng Fnatic Onyx Philippines. Magiging mabilis kaya ulit ang kanilang rotation or ipapantay ngayon ng side ng Aurora. Kaabang-abang ang magiging tagisan between our teams. So ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok! Will this be another record-breaking match na ating mapapanood? Game number 2 ng ating upper bracket semifinals. Fnatic Onyx Philippines taking the first game win Welcome to laban Mobile sa Legends. Aurora. May panggulat na inilabas dito ang Fnatic Onyx Philippines, which is the 1-1 na hawakan ngayon ni Kelra. Remember, yung mga heroes na ganyan, yan din yung mga hero na ginagamit niya noong mga panahon na kumbaga, tagisan pa sila na Ohim, tagisan pa sila nila na kung sino-sino pang mga gold laners noong mga panahon na yun. No? Bago pa maitayo ang Gold Standard, Bago pa, no? Filipino Savage, yung iba't ibang mga moniker. Isa yung 1-1 sa listahan niya. Pero sa listahan kanina sa panel, nung nilock in yung 1-1 na tila ba parang medyo nagkakaroon ng cloud over this 1-1 pick para sa Fnatic Onyx Philippines against sa Harith. Oo, tsaka may kakaiba ko napansin dito, naka-pull yourself together. Itong si Kelra. Oo nga no. Di ba, iba to I mean, yung weakness finder, nakikita na natin yan. Pero naka-pull yourself together siya dito. So, ang goal lang niya talaga ay mas-spam ng mas-spam yung inspire na kanyang spell. Battle spell, yeah. And later on, mas makikita natin kung paano nga ba kukonekta to. Andyan pa rin yung iba yung pag-iingat, pero parang kanina katulad ng recall ng Fnatic Onyx Philippines with the lightning, di ba? And nakita natin yung pagmamadali, yung pag-travel nila in and out of the clashes. Pero ito nga yung clash na in-expect natin. Okay, si Bruce Kua, yung sumalubong na nga rin. Yung Tot ay nandun in first blood. Oh. Kagad para sa kumanan ng Fnatic Onyx Philippines, hinahabol si Demon Kite. Pero may pag-agaw lang muna dito ng Rakosa. Itong si King Kong, ay hindi, nakuha nga ni King Kong. Oo. And ngayon, inaabangan ko, sabi ni King Kong, sige, dito muna ako. Itong napansin naman ni Demon Kite, nagkaroon pa rin naman ng attempt na go hold over siya ng kanyang mga skills here for the shot, arrow shot. Pero ngayon, nakikita rin natin na maaga pa at maaga ang pagtao, pag-rotate ni Kirk here on the purple buff. Pero maaga rin nga lang din silang pupwesto, lalo't buhay na rin ang paunang Lord sa laban na to. Okay, kailangan magpa-level 4 dito ni Kirk para makompleto niya at yung kits na meron siya dito, which is yung Primal Rat na magiging vital dito sa laban na ito. Ngayon naman, hinahawakan na rin ng Fnatic Onyx Philippines yung unang pagong ng laban. Nagpapa-level 4 din si Rene J at yun na nga, available na rin yung kanyang Curse of Blood. Yeah, and yun yung beauty kapag nagdikit-dikit, magsama-sama ngayon yung super family, i-activate lang yan ni Rene J and magugustuhan niya yung magiging chain and of events at yung magiging sequence sila dito. Okay, nagamit kagad yung ultimate dito ni Kurt, pero yung pag-going nakuha nga ng Team Aurora, tumama din doon or naibagsak na rin yung Eternal Guard. But still, atraso muna ang Fnatic Onyx, nakuha man ng Aurora yung pagong. Dalawa namang kill ang nakuha nila. Kills over the turtle ang pinarioritize ng Fnatic Onyx Philippines. We've seen a glimpse of what King Kong was trying to do, pero mas maganda yung naging area doon for the retrieve ng ngalan din ni Demon Kite. But looking at the hand cam here, i-observe din natin yung nagiging galaw ni Brusco here with his Gatot Kacha. And definitely, kung kanina na nag-MVP nga siya, yung maganda yung mga pagpasok, what more with the layer, with the RWM can we do, di ba? Mas overall, magkakaroon na naman tayo ng mga box inside the game. Pero yun ba yung pwede maging edge lalo na't ngayon for Fnatic Onyx Philippines? 1-1 kasi yung magiging gold laner nila. Oo nga, alam mo naman yung 1-1, kailangan talaga ng oras dyan para mapalakas at mapagana. Lalo kaharap mo ay isang Harith. Pag mga level 4 kasi, ako masasabi ko na medyo lamang ang Harith dyan. Kasi magic damage di ba? Hindi ka naman kagad makakapagbuo ng defensive item na magic kahit ikaw yung mga frontline dito ng Fnatic Onyx Philippines. Exactly. Pero if you're on the side of Aurora naman, but rather, ito muna yung check natin with the all-time total damage in MPL Philippines from Season 1 to 14. 1 billion na rin. Okay, hindi lang yung total hours watch. Okay, ang nag-1 billion. Ito na yung total damage taken din sa kabuuan, di ba, ng ating mga season from 1 to 14. Isipin mo yun, grabe kinakalkula pa pala yung mga bagay-bagay na yun. And nakaka-surprise na ideya, no, na
ibig sabihin ito ay talagang malulupit ang mga players ng MPL Philippines. At malupit din yung back-end natin. Oo, shoutout sa back-end natin. Shoutout sa prod Sa natin. prod team. And definitely ngayon, tignan din natin yung magiging back-end. Ano yung pwede maging play dito ng Fnatic Onyx Philippines to reach Yue or to eventually reach Demon Kai. Pero sa ngayon, maganda naman ang pwede maging posisyon jump in nila Brusco, nag-aabang-abang sa may gilid. Okay, ngayon andun na din itong si Edward. Kalahati yung buhay ni Kirk. Nag-aabang. King Kong ay nakaantabay din. Bababa sa 40%. Kirk, mapipilitang mag-regen. Andun yung Avenue to Guard. Wala tinama. Pero si King Kong! Siya magwawagi doon sa referee battle na yun. Habang itong si Kirk naman, ang pinupuntirya. Dahil na pag-return the guard. Si King Kong hinahabol si Yuen. Okay, binalik na the guard. Pero sapat ba yung damage? Yes, sir! Kasi si King Kong pumapasok na rin sa base. Even sa mga tore dito ng Team Aurora. Ngayon, hindi nilang kill. It's also going to be a neutral objective na masesecure ng Fnatic on the Philippines. Yung pasok ni Brusco, wala mang tinamaan sa nangyaring time na yon. Pero it was enough to give King Kong his space. To go for the turtle and eventually chase down si Yue. Yun yung kaninang in-expect ko na kailangan dapat mag-ingat. Eventually, magiging target. At yung eventually na ngayon ay naging now na nga para sa Fnatic on the Philippines. Looking at the gold lane matchup muna tayo, head-to-head ni Domeng and ni Kelra. Mapapansin natin, hindi naman sobrang nagkakalayo. Simula kanina pa, pareho silang medyo nag-i-stay lang si Lane versus sa nangyari ng game number 1 na maaga nating nakikita sa mga teammates si Kelra. All in all, hindi lang time. He also needs the proper items. Pero somewhat ngayon ay hindi pa maagang ma-activate yung mga gold laners natin. Ako nakita ko, naka-corrosion site na rin itong si Kelra. No? So, unti-unti, pinapanatili ng Fnatic Onyx Philippines na hindi nagugulo at hindi nadadalaw. Yeah. Itong si Kelra. Ngayon, ito na yung apat Dalaw na. Dahil namag na rin yung river manipulation mula dito kay Super Friends. Wow. Grabe yung pambabox out nila. No? Nagkukommit sila ng mga skills para lang makapag-secure ng objective. And they're committing that huge rotation, di ba? Hindi nila gusto or nanggigigil na kumuha ng kill. But instead, mas nag-focus sila na bumasag agad ng isa sa pinaka-importanteng tore pa sa may bandang gitna. And aside from that, balik lang ulit tayo sa square one. Let Kelra get a move here on the bottom side. Sasamahan ng alam din nila Brusco. Habang sa may bandang top lane naman namumuo ang tensyon, mukhang makakalamang ng konti doon si King Kong. While other members of Aurora ay medyo naghahanap-hanap pa ng target at hinahanap kung nasan nga ba nagtatago mga members ng Super Family. Okay, nakabasag na naman sila ng tore doon sa may bandang itaas. Ngayon naman, apat na miyembro ng Fnatic Onyx Philippines ay narito. Andun din si Kirk sa may bandang ibabaw and Edward ay hinahawakan. Oh! Pagong na ito pero may nangyari din pala 1v1 dun sa may bandang ibaba. Kelra versus Domeng. Pero layo muna si King Kong. Ibibigay na muna panandalian. Fnatic Onyx Philippines. Lumalaban? Pagong Ready J at itong si Edward ay nakaabante pa rin. Medyo na late sa party itong si Kelra kaya hindi na sila lalaban muli. Pero ang daming nangyari sa mapa natin, no? And eventually, nakita natin yung matchup ni Domeng at Kelra. Hindi pa rin umuwi si Domeng! Pare kung sakit! At na 1v1 pa nga ni Domeng. Ito na yung bawi dito sa Fnatic Onyx Philippines. At Aabutan. nabigyan nga naman talaga ni Kirk itong si Domeng. At nakita rin natin ang maaga agad na trajectory dito para sa Fnatic Onyx Philippines. They want the trade, they want an exchange, and they want to get a kill eventually. Ito na naman ang sabayan. Nagamit na yung Curse of Blood. Yung manipulation may sasabi dito yung Super Blades habang yung Eternal Card. Mula kay King Kong? Yue. At dapat sa card yun para makatakas. Ito nga si Brusco. Inahabol din si King Kong. Pero masyado kasing maraming dash yan. Hindi mo basta-basta mahahabol yan. Ito yung pag-jab back ng Aurora na hinahanap din natin. Eventually, nakita natin yung matchup nga ng isang Harit onto a 1-1. Pero maganda doon kasi for Fnatic Onyx Philippines, kung lugi ka pa sa 1v1, that's the use of your teammate o na 5v5 skill. Kasi kaya naman kunan ng ibang members yung pag-chase down, pag-shutdown. And eventually, ngayon, hindi rin naman magiging mas sobrang gandang trade doon for Aurora dahil hindi naman napigilan yung pag-skill up dito ng 1-1 ni Kelra. Halos pantay pa rin sila onto the head-to-head sa Gold Laners pero ang hindi pantay sa ngayon ay yung kalamangan na hawak ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, 1.7 to. Makakabasag din sila dun sa may bandang ibaba. Napansin ko rin, si Kelra ay nakabuo na rin ng Demon Hunter Sword plus naka-Azure Blade siya. So, Azure Blade tuloy. Legion Sword. Yeah. So, physical damage muli ang kanyang pupunuan. Ayun, tuloy-tuloy lang si Kelra. Hindi nila namalaya. Nabasag. Dalawang tore dun sa may bandang ibaba. Mabilisan lang. Yung pagbukod-bukod niyang ganyan ay malaking bagay pa rin. And when the time comes, isa siya sa pinakaasahan natin mag-deal ng so much damage ng Aurora ngayon. Kailangan nila ng clapback, answer back, agad siyaan. And
right now, nakikita naman natin yung mga attempts nila. Even Edward ngayon, hindi pa tayo nakakita ng magandang connection with the penalty zone. Instead, sila yung mas na-penalize sa mga pagpasok, pagsilip nila. At ngayon, sabayan 5-on-5! Reverse ni King Kong. Ngayon naman ay aatras din ang Fnatic Onyx Philippines. Pero may kita mo yung ginagawa dito ni King Kong. Hindi siya mag-transition dun sa may bandang itaas. Ang bilis. Pero kinukol niya muna pre. Makakawakan niyo ba ng matindi ang Lord na yan? Ina-ensure niya muna yung safety nila. And that's the thing Clear communication here from Fnatic Onyx Philippines. Kung kaya nyo, sige dito muna ako sa may bandang top lane. And they have the luxury to do that, especially with the mobility na meron dito yung Nolan. Kaya niya munang remote trip, tsaka siya sasabak sa gera. Pero yung pag-road trip niya, mabubuking agad dito nila Domeng. And tinawag si Demon kahit secure mo muna pala yung purple buff mo, pre. Oh, ayaw muna nilang bigyan ng pagkakataon nitong si King Kong na makaagaw pa ng mga resources. Ngayon naman, 22k yung buhay ng Lord Reset. Muli ang itatawag ng Team Aurora at Fnatic Onyx Philippines. Pero si King Kong pagkalagala uli. Grabe yung mechanics niya onto this game, no? Hindi siya nagiging idle lang lamang. Gusto niya lagi siyang may ginagawa. And right now, for Fnatic Onyx Philippines, ano nga ba yung next na gagawin nila? Andiyan ang mga pag-in and out, nandiyan yung mga rift. Pero ngayon ay medyo nahihirapan. Bumps and bumps along the road! May makakalipad ata si Kelra dito. Ama daw na Guardian! Ay, ito Dalawang na! tinamaan! Bagsak si Edward, same with Relly J. Ngayon naman, papasok din si King Kong dito. Naka-out na rin si Demon Kite. At ngayon ay pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines sa simulan na kunin yung unang Lord ng laban na ito. Dalawa ang mapapatumba ng Fnatic Onyx Philippines. And with that, nakita na natin yung prowess Pagsama-sama talaga yung medyo nahihirapan dito ang Aurora. Hindi nagiging enough yung sustain na meron si Rene J. And nakita natin yung attempt for a hold nila Edward. Kaso nga lang yung hold na yun ay medyo pataliwas, hindi pang engage. Instead pang disengage na nga lang din yung atake para lang makataka sila. And looking at the Infinix instant replay for the call ng Fnatic Onyx Philippines, wala na silang panghabol, wala na silang pang setup. So pwede silang mag-double down at pwede silang mag-chase down ng members ng Aurora. Ako, itong pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines na makabasag at makakuha ng base turret mula dito sa Team Aurora. May aura pa naman na nabasag na. Actually, 12 minutes lang naman yung aura na yun. No? So wala nang aura dito sa Wala may na. bandang ibaba. Pero aurahan nila, nandyan pa rin naman. May Lord ng mga marches, may bandang baba, kumpleto, 5 sa 5, magiging bakbakan. Nandyan ang Avatar of the Guardian, tatamaan na 3! Grabe yung pinagsusulan talaga dito ni Brusco. Pero magtutulong-tulong siya mga members ng Team Aurora. Habang nagamit na rin yung Curse of Blood. Kirk ay umatras. Magiging matagumpay magpasok ng Torres sa may bandang ibaba. Hindi. Kailangan pa nila ng konting puwersa dito. Ngayon yung puwersa naman Yung mula box. sa Fnatic Onyx Philippines. Nandun na, nagamit na rin yung river manipulation para lang mag-zone. Lipat ulit. Pero alam ng Team Aurora dito, ang kanilang gagawin, makakadepensa sila ng maigi at mapipigilan nila yung pagbasag ng Torres sa ibaba. Ang ganda nung sabihin na natin wisa na ni Brusco doon. Kaso remember, kompletong 5 yan. 5 eh. Uupa yung mga tore, nahuli siya doon sa trajectory ng mga members bumuhos sa kanya. Yung ganong klase ng mga overextend moments ang pwedeng i-capitalize ngayon ng Aurora. And next on to the Hitman's list, hindi lang yung pagpitas dito sa mga tanking or sustainable heroes sa Fnatic Onyx Philippines is to actually find a way to eventually shut down. Hindi lang si Kelra, but pati na rin si King Kong. Oo, kailangan talaga nila maghanap ng mga heroes na papatumbahin dito. Again, hindi pa tayo nakakita ng magandang Curse of Blood mula kay Rene J. Alam mo yun yung mga nagsasama-sama na yung Fnatic Onyx, tapos bigla mong lalapagan ng Curse of Blood, tapos biglang mababaliktad yung sitwasyon. Sobrang importante nun. Laging nasa utak yun ng Fnatic Onyx Philippines. Hindi na pwede magsama-sama. Paunahin natin lagi si Brusco. Paunahin natin si Kirk. Piniwersa na rin ni King Kong yung ibaba at nabasag na nga yun ng tuluyan. Si King Kong na ayaw niyang na-idol siya. Ayaw nang niya nakatayo lang eh, no? Ayaw niya nung parang wala silang nakakukuha. But instead, before the 14-minute mark ay makakabasag na agad ang Fnatic Onyx Philippines ng base third here for Aurora. And going back to what you're saying about Rene J, yung beauty kasi talaga ng isang Carmilla on the lineup is kapag more on melee yung naging skill ng mga teamfights. Kaso nga lang, nagbubuklod-buklod kasi. May King Kong sa taas, may Kelra with the rest of the gang doon sa may bandang baba. So for Edward and Rene J right now, is medyo kailangan muna nilang i-divide yung forces nila instead of going for a one big fight. Kasi yun yung iniiwasan ng Fnatic Onyx Philippines. Baka mahuli sila onto that base at hindi nila gusto sila yung maagawan, sila yung manakawan. At ngayon yung Lord ay hindi pa rin naman masesecure ng kahit sino sa ngayon. Okay, reset ang i-call dito ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, Lumampas na rin malapit. pero si Rene J ay pumasok na. Oh. Nagamit ni Curse of Blood, pero si King Kong nakapress na rin. Nagamit na rin yung Eternal Guard, Abbot of the Guardian doon sa Germs. Pero mapapatay siya dito ni Domeng. Habang pasok din ang mga members dito ng Fnatic Onyx May Philippines. Kelra pa sa River likod! manipulation, si Kelra nasa likuran. At si Demon kahit na kanyang pinupundiri at tumama doon yung pokes mula kay Yue. At may King At si Kong! Yue mamamatay.
pagkakataon na ng Fnatic Onyx Philippines at tapusin nila pero pipigilan sila ng Aurora. Andito pa yung mga minions. Kelra ay narito rin. Meron pa siya ditong crossbow flank. Nakastak na nga na maigi. Makakalipad na nga. At si Edward ay kakayanin niya ba? May natirang maliit na buhay doon. At makakasurvive pa rin ang Aurora. Makakadepensa sila! Napakarami namang commercial! Napakarami namang pang primetime na highlights yung nangyari doon, Burrito. Na ngayon, sa dinami-dami ng mga bumagsak, napatumba, at nakita natin kamuntikang pagtapos ng Fnatic Onyx Philippines sa pinakabase ng Aurora, yung Lord ay buhay pa rin naman. Yeah, ang hirap ng mga naganap. Team Aurora, kinapitan lang talaga nila eh, no? Umapit lang sila na may pag-asa pa rin naman. Kaso katulad kanina, sinabi ko nga na-divide kasi yung forces na meron si Rene J at si Edward. Unang natumba doon si Rene J, so medyo kinapos sila sa sustainability. Pero ito na nga lang din ang pagpasok nila, Brusco! Guardian kay si Demon kahit si Smiling Demon nakakuha, no? Pero tatlong bumagsak para sa Team Aurora. Apat na nga. Nagbili na sila ng window. Pero nagamit na rin ang Turtle Coin at wipeout para sa mga Sonics. Ang Super Family ay nagwawala na. At nandun yung kanilang mga Ricos. Nag-aantay na lang sila ng mga minions dito para matapos na ang laban. Pasugod na dun sa may bandang gitna. Andito na rin yung mga Ricos. Available pa rin yan. At ang Fnatic Onyx Philippines ay match point na. Another victory for the Sonics! Securing a match point para sa upper bracket semifinals!